Narito po ang ilang pamamaraan para makapunta po at manirahan po kayo dito sa Canada. Una po ay Skilled Worker Program. Pwede mag-apply sa Express Entry System ng Canada kung ikaw ay isang skilled worker. Ang Express Entry System ay isang online system na ginagamit para mag-manage ng application para sa Federal Skilled Worker Program, Federal Skilled Trades Program at Canadian Experience Class po. Number 2 po is Provincial Nominee Program or PNP. Maaari ka mag-apply sa isang Provincial Nominee Program kung may job offer ka mula sa isang employer sa isang particular na province o kung may mga kinakailangang kasanayan o karanasan ka na hinahanap ng isang particular na probinsya. Number 3 po ay study permit. Pwede ka mag-apply para sa isang study permit upang mag-aral sa isang Canadian Educational Institution po. Pagkatapos ng pag-aaral, may mga pagkakataon para mag-apply sa isang post-graduation work permit at eventually po na maging permanent resident din po dito sa Canada. Ang number 4 po is work permit po. So, pwede ka mag-apply para sa temporary work permit kung may job offer ka mula sa isang Canadian employer. Maaring maging daan po ito para sa permanent residency sa hinaharap po. Okay? Ang number 5 naman po ay pwede rin po ang family sponsorship po. Kung may mga kamag-anak po kayo dito sa Canada na probably Canadian citizen or permanent resident na po dito, maaari kang may-sponsor nila upang magkaroon ka ng pagkakataon na maging permanent resident po dito sa Canada po. And number 6 po is Startup Visa Program. Ito pong Startup Visa Program, kung may innovative business idea ka at may potensyal na makatulong sa ekonomiya ng Canada, maaari ka mag-apply para sa Startup Visa Program. And number 7 naman po, Refugee and Asylum Seeker po. So marami pong ibang tao ito pong ginagamit nila, iba-ibang bansa. Kung ikaw ay isang refugee daw po or asylum seeker na nangangailangan ng proteksyon sa Canada, maaari kang mag-apply para sa refugee status. Okay? Pero po, mga kapangarap, syempre mahalaga na mag-research at mag-consult tayo sa tamang ahensya or professional, yung may mga lisensya po, no? Yung mga taong talagang meron silang license na ginagawa po nila ito, no? Na tumulong sa maraming tao. Okay? Para naman po may tamang impormasyon at gabay sa pag-migrate sa Canada po. Ang mga proseso at kinakailangan ng dokumento at kasi po maaari mag-iba-iba po yung mga dokumento na depende po sa sitwasyon ninyo at paraan ng application po. Narito po ang ilan sa mga website na maaari mong bisitahin para maghanap ng karagdagang impormasyon po tungkol sa mga proseso sa pag-migrate dito sa Canada po. Ito po yung official website po ng mga government po dito, no? Number 1 po is Immigration, Refugees, and Citizenship Canada or IRCC. Ang official na website ng gobyerno ng Canada para sa immigration, refugees, and citizenship po. Okay? Ang number 2 is canada.ca. Ang official na website ng gobyerno ng Canada na naglalaman po ng impormasyon tungkol sa iba't ibang aspeto ng buhay at serbisyo dito po sa Canada. Ang number 3 po is canadavisa.com, isang website na nagbibigay ng balita, impormasyon at resources tungkol sa immigration po dito sa Canada. And number 4 po is settlement.org, isang website po ito na nagbibigay ng impormasyon at resources para sa mga bagong dating dito sa Canada, kasama ng impormasyon tungkol sa buhay, trabaho, edukasyon, at marami pa pong iba. Okay, number 5 po is Canadian Immigrant, isang online resource para sa mga bagong dating po sa Canada na naglalaman po ito ng useful articles, tips, at resources po. Okay? Disclaimer lang po mga kapangarap, hindi po ako na dito para mag-recruit or mag-hire ng anyone po. Pinakita ko lang po sa inyo yung mga pamamaraan ng mga tao para paano sila nakapunta ng Canada, anong mga website po yung nila. But most importantly po mga kapangarap is magkonsulta po kayo sa mga tao, mga professional, lisensyado pong tao, immigration consultant, yung mga agency po na pwede nyo malapitan para makapagtanong po kayo. Okay? Yun lang po yung mga binigay ko sa inyo ngayon, mga pamamaraan
ano yung mga dapat nyong gawin, saan kayo maghahanap, saan kayo mag-research, ano yung mga website po ng Canada government, and ano po yung mga possible na way para makapasok po kayo dito. Okay, kung yun po ay isa sa mga nababagay po sa inyo, probably express entry kung skilled worker po kayo. Kung kayo naman po ay gusto mag-aral dito, pwede rin po yun. Kung meron kayong family dito, kinuha kayo, pwede rin po yun. Or tulad ko po, isa akong TFW, galing ako sa fast food industry. So, na-hire ako kasi may job offer ako. So, na-hire ako from Middle East papunta po dito. Okay? So, I hope this video po helps yung mga kapangarap na makatulong po ako sa inyo in a small way na marating ninyo po yung mga pangarap ninyo kung ang pangarap niyo po ay makarating dito po sa Canada po. Basta wag lang po kayong hinto na mangarap at sumubok at of course laging manalangin, magtiwala po sa ating Panginoon Diyos at for sure ibigay niyo po yun sa inyo po. Okay? Maraming salamat po and God bless and mag-iingat po tayo lahat palagi. Bye-bye for